Ang sabi rito ni Gordon, this is something that we must not let pass. Ito niya ay isang bagay na hindi natin dapat palagpasin. Kayo muna, di ba? Kayo manguna. When another country claims the oceans surrounding us, even threatens us o threatens to demolish our fishing boats. Sipin mo yan, kapag ang ibang bansa ay umaangkin sa mga karagatan naliligid o nakapaligid sa ating karagatan, tatakutin pa tayo na kanilang gigibain niyang mga fishing boats or fishing boats of any country that somehow get into that sea. Mga kaibigan, ito ayon sa balita, yun daw pagkakagawa nung draft, yung pagkasulat ng wording ng China's Coast Guard Law, ayan, ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Coast Guard nila na gumamit ng all necessary means, lahat ng kailangang gawin, para labanan yung banta mula sa mga dayuhang barko. Per a report from Reuters. Ito Reuters, international wire service ito, news service, mga kaibigan, na matagal na, di ba? Sila nag-ulat niyan. The law, which was passed last week, ito raw batas na ipinasa noong isang linggo and takes effect on February 1. Magsisimula pong magkaroon daw ng visa sa February 1. Visa saan? Sa China. Ay papayagan din ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard na gibain ang mga istruktura na itinayo ng mga dayuhang bansa. Doon sa mga yung mga inangkin ng China, and to board and inspect foreign vessels, at inutusan din silang umakyat sa mga barko para inspeksyonin diyan sa mga teritoryong sila lang ang nagsasabing kanila. Isipin mo yan, anong klaseng batas yan, mga kaibigan? Batas ng walang hiyain ito. Ang sabi ni Gordon, the law is a serious cause for concern. Pero mukhang walang ibang nagsasalita. Si Gordon na lang. Bali ba, ito si Gordon, kaalyado rin ito ni Digong nyo, di ba? Dapat iuntog din ang mga ulo ninyo Kasi nagpagamit din kayo Di ba? Sa ibang bagay, dapat nung araw pa kayo nanindigan dyan Pag upo pa lang nitong administrasyon, dapat nanindigan na kayo. Hindi. Marsyado kayong maraming pautot. Ngayon, sasabihin ninyo, nung may batas na, tsaka nyo sasabihin, serious cause for concern. Nung una pa man yan. Hindi ba? Na wala kayong ginagawa, hindi nyo dinenounce yung ginawang direktiba ni Presidente Digong nyo. Palibasa, gusto muna ninyo, makinabang kayo. Hindi ba? Wala kasi kayong paninindigan pag namura kayo, atras na naman kayo. Di ba? Mga kaibigan, kita mo si Senator Lacson, natahimik na naman. Pinaringgan siya bakit? Marami kasi kayong tinatago. Nagkukunwari kayo. Sumusubo kayong bumanat. Pagka namura kayo,
nabanatan din kayo, tiklop na kayo. Di ba? Oh, ito, oh. Ngayon, sasabihin, serious. Dapat sa simula pa lang para hindi maging serious. Hindi ba? Sa simula pa lang, talaga naman serious na yan eh. Sipin mo, hindi kumikilala sa rule of law. Hindi kumikilala sa desisyon na dapat iginagalang, sinusunod ng buong mundo, mga kaibigan. Oh. Paano yan? Di ba meron tayong, dyan sa Spratly, di ba may mga structure dyan, may barangay pa nga dyan eh. Di ba? Oh. Paano yan? Gigibayin ng China yan. Mga kaibigan. Ano gagawin ng Armed Forces of the Philippines? Sila uutusan gumiba? Ayan po, Ed Asyat in the bow of all the claimants. Para daw itong, pana, sa lahat ng mga umaangkin dyan sa mga teritoryo. Ayon naman ito kay Francis Tolentino. Isa pang sip-sip ito eh. Di ba? No, sip-sip buto rin ito eh. Nagkukunwaring mga makabayan ito, pero sip-sip buto ito eh. Ano ginagawa ng yung pogo lang, walang kumibo sa inyo eh. Nagkukunyari lang kayo eh. Ang China ay matagal nang tumatangging kilalanin yung arbitral ruling na nagbabasura sa kanilang pag-aangkin sa mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. The part of the South China Sea within the Philippines Exclusive Economic Zone. Ang Malacanang at si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., however, have ruled out diplomatic action. Ayan, mga kaibigan. Di sila gumawa ng anumang aksyon, diplomatic action tungkol dyan. Stressing at ginigiit na ang China ay malayang makaraan o makapagpasa ng anumang batas na kanilang gustuhin, even one that might be enforced in waters claimed and rightfully awarded to the Philippines. Kahit na ipatupad dyan sa mga teritoryo natin na pag-aari ng Pilipinas, mga teritoryong iginawad sa Pilipinas, mga kaibigan, malaya daw ang China na makapagpasa ng batas. Gago pala kayo eh. Kung malaya yan, di malaya din tayo. Kung katwiran mo, magpapasa ka lang ng batas, iyon na yan, di magpasa na lang kayo lahat ng batas. Sabihin nyo sa Indonesia, magpasa na lang kayo ng batas. Di ba? Lahat ng bansang may claim dyan, Vietnam, magpasa kayo ng batas. Japan, magpasa ka rin ng batas. Di ba? Pwede ba yun? Alin na susundin mo ron? Palibasa, ginagawa nila dito yan eh. Mga kaibigan eh. Nagpapasa sila ng batas laban sa batas. Laban sa dati ng batas. Nagpapasa ng batas o kaya gumagawa ng labag sa batas at labag sa konstitusyon. At para sa kanila, yun ang tama. Yun ang batas. Ito si Gordon ay naghihintay daw ng mga sagot mula kay Locsin. Citing Chinese Foreign Minister Wang Yi's recent visit to the Philippines. Alinsunod daw sa pagbisita rito nung Foreign Minister ng China kamakailan. I would like to know, gusto niya raw malaman ito si Lacson, what Wang discussed with the President or Secretary Locsin.
Aba kung kikilos kayo, kumilos na kayo. Hindi yung ang dami pang daldalan, hindi makukuha sa daldalan yan. Di ba? Dapat nauuna ang aksyon kaysa daldal. Mga kaibigan, I am saying this if only to wake everybody up. Bakit? Sino ba natutulog? Kayo lang Mayat maya naming binobomba yan Dito sa programa natin at sa ilang programa lang. Dito sa himpilang ito. Sa iba namang himpilan, wala merong ilan lang dito. Yan, si Kawaldi Carbonell. Di ba? Mga kaibigan. At itong programa natin, ang bumobomba lang. Sa ginagawang, pagbaliwala ng administrasyon ng ating pamahalaan, especially ang Armed Forces of the Philippines. Alam ninyo ito, hindi ba nabanggit ko sa inyo itong katatapos na eleksyon sa Amerika? Pagkatapos nung nangyaring gulo ng rally, na hindi mo alam kung sinabutahi yung rally o ano yun, diyan sa Capitol, sa Washington, mga kaibigan. Hindi ba ang Armed Forces ng Amerika nag-deploy ng mga sundalo sa maraming estado at lalo na diyan sa Washington DC, mga kaibigan, kung saan nandyan ang seat of power ng Amerika. Yung ba, ginawa ba ng Armed Forces ng Amerika yon, mga kaibigan, dahil may nag-utos sa kanila? Wala Kaya sabi natin, doon gumagana ang sistema. Hindi ba? Gumagana ang sistema doon At ang pinakahuling narinig ko, yung isang pinakamataas na general, o kung di man siya pinakamataas, isa siya sa pinakamataas na opisyal ng US Armed Forces, ang nagsabi na hindi kami nanunumpa o nanumpa sa kanino man. Nanumpa kami sa saligang batas. Sipin mo yan. Pero dito, tahasan na tinatalikuran ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mandato na ipagtanggol ang ating bansa laban sa kanino mang manlulupig. Mga kaibigan, totally tinalikuran. At hindi lang yan. Ginagamit pa nila ang kanilang kapangyarihan laban sa sarili nilang mamamayan na dapat ay kanilang ipinagtatanggol. Sipin mo, pati communication, mga, ano tawag mo dyan, facilities. Kalain mo, binuksan nila sa kampo. Doon pa, pinayagan nilang ilagay sa kampo ng mga milita ng ating armed forces. Mga kaibigan, anong katraiduran sa bayan yan? Hindi ba yan face-to-face na pagtalikod sa kanilang sinumpaan, na tungkulin? Diyan nga lang kayo pakikinabangan ng bansa natin kapag kami mga, may panganib, may mga manlulupig, at may panganib sa ating soberenya. Nandyan dapat
Armed Forces of the Philippines eh. Pero sinabihan sila, oy, huwag kayong pupunta dyan ha. Huwag kayong ikot-ikot dyan. Sa mga teritoryo natin dyan. Isipin mo yun. Sinunod nila yun. Mga kaibigan. Tapos may mukha pa kayong magsipagsalita sa publiko. Hindi kayo nahihiya. Isipin ninyo yan. Oh. Abay, ano na yan ah? Armed Forces in the Philippines of China na yan ah. Hindi ba? Samantalang sabi nga natin, yan ang naging malaking pagkakamali sa ibang mga bansa na pinasok ng China. Ha? Para makuha ang mga sikreto. Isipin mo, ikaw binigay mo. Doon nga sa ibang bansa, sa Amerika lalo, napasok ba nila yung mismong armed forces? Piniyagan bang makapagtayo sila ng pasilidad? Ha? Mga kaibigan? Di ba hindi naman? Ang ginawa bumili ng mga property. Oh, di ba? Para mapasok nila yung Amerika. 2 milyon yata yung sundalo ng China na nakapasok na sa Estados Unidos. Na nagmamaskarang mga investor, ganyan. Sapagkat wala namang negosyo sa Amerika o sa China na hindi kasosyo ang gobyerno. Lahat halos ng negosyo dyan kasosyo ang gobyerno ng China. At pagka mayaman na yung negosyante, papatayin na nila. O kaya ikukulong na nila. Hindi ba, mga kaibigan? Kaya, anumang negosyo ang papasukin ng mga Chinese na galing China sa ibang bansa, kasama lagi ron ang gobyerno. Mga kaibigan, isipin ninyo yan. Nangyari yan. Natunugan nila. Hindi ba? May mga pinasara yung consulate, di ba, ng China sapagkat ginagamit na santuaryo para pagtaguan ng mga spy na nagpapanggap na estudyante sa Amerika. Pagka natunugan ng nag-iispiya, tatakbo ron sa konsulado nila para hindi sila madakip, maaresto. Ginagawang santuaryo ng mga naniniktik sa bansa nila, yung mga konsulado, para mabalutan ng diplomatic immunity sapagkat ang anumang konsulado, embahada, teritoryo nga ng bansa yun na merong embahada at konsulado kung saan man yan. Hindi ho ba, mga kaibigan? Tapos sasabihin niya I am saying this if only to wake everybody up from the, everybody up from the, sabi ni Gordon? Et cetera. Ha? Mga kaibigan, Ontiveros, Francis Pangilinan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron daw pong nahuling Shabu Lab, laboratory. Pamangkin daw ni Freddy Aguilar. Yun Hindi ko alam kung sino nag-text nito. Siguro, update, Friday. At saka ngayon, inulit niya. Saan nahuli ito? Balita nyo sa amin kung totoo yan. Meron daw umanong nahuli,
na Shabulab na di umano pamangkin ni Freddy Aguilar. Nakakapagtaka ba? Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, birds of the same feather are the same birds. Ganyan ho yan eh. Lalo na yung si Freddy Aguilar. Alam ba ninyo nung panahon ni Cory? Yan si Freddy Aguilar. Ano yan? Nag-abuso. Naging abusado. Akala mo kung sino. Ang kwento nga niya lagi kukwento niya na maraming nililipad pagka nagkukwento yan si Freddy Aguilar. Sa lakas ng hangin yan. Ang laging kinukwento niya, siya raw nagpalayas kay Marcos. Sipin mo, isang kanta lang daw niya, napalayas daw niya si Marcos. Hindi naman niya kanta yun Merong original yun, matagal na yung Bayang Ko. Hindi man sa kanya yun Kinanta niya lang Mga kaibigan ngayon, nung panahon ni Cory, siguro kaya nakabuisitan din siya ron. Nababalitaan. May bit-bit na baril yan. Pagkatapos, pag nakainom yan, sabog pa yata, namamalo ng baril yan. Nanunutok ng baril yan. Sipin ninyo yun. Yan, kinukwento sa akin yung mga malalapit sa kanya. Kasama niya. Kaya yan, tumakbo sa Quezon City mayor. Talo Iilan yung boto Mga kaibigan Mantakin ninyo, mayor kagad ang tinakbuhan ng Quezon City. Tapos nung bago mag-presidential election, di pa kailan ba presidential? 2016, Bago pa yun mga 2 years before pa siguro. Nagkakwentuhan kami yan Sabi ko, may bala ka bang tumakbo ulit? Senador? Sabi ni Aguilar, ito yung kuwan yung putok na putok yung PDAP scam. Yung pork barrel scam. Alam niyo, sabi niya, pag wala ng pork barrel, hindi na ako tatakbo. Di, masama na binabalak, di ba? Mga kaibigan, nakala niya tanga tayo Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Alam niyo di ba sa Japan napabalita na dumadami yung kaso ng pagpapakamatay, suicide. Likas naman sa Japan yun kahit nawala yung tawag dyan, yung COVID, yung itong crisis. Di lalo na, di ba? Ngayon, may balita na ang balak ngayon sa State of Nevada, buksan ng klase para makapasok ang mga bata sa eskwela. Alam niyo kung bakit? Ang dahilan, tumaas ang bilang ng mga batang nagsisuicide. Ang lungkot, hindi ba? Nakakalungkot. Kasi yung mga bata nakulong na sa bahay, di ba? Lalo na yung mga hindi nila siguro alam, baka nag-a-adventure, baka ang isa sa dahilan sinusubok nilang gawin yung gano'n, na hindi nila alam, baka hindi nila alam na mamamatay ka di ba? Baka akala nila yung pagkamatay, pwedeng laro lang mga kaibigan, di ba? O kaya nababagot, di ba? Yun ang unang-una nababagot na walang pinagkakaabalahan. Lalo na dati namang pumapasok sa eskwela, tas biglang matitigil, buti dito, hindi nangyayari yan. Kasi mas matibay ang mga Pilipino Ito nga mga Pilipino busabusin mo na ng husto, isagad mo na hanggang buto.
Ayan, nakita mo, ini-EJK, ha? Eh, ano pa rin eh. Okay pa rin eh. Pumapalakpak pa eh. Ay, dahil pinatay. Yan. Oh. Papangalanan na, ito pa, yung mga nire-red tag, di ba? Sipin ninyo, ang daming pinangalanan na mga patay na raw, mga MPA daw. Pala, hindi naman pala patay, buhay. At hindi MPA. Sipin ninyo, tapos humihingi ng sorry. Parang yung kay Olivares, sorry lang. Puro sorry lang eh. Ha? Ginawan ka ng masama dito. Ha? Puro sorry na lang. Wala nang, accountability sa panig ng mga nasa gobyerno. Ang laki-laki ng intelligence funds ng Armed Forces of the Philippines. Tapos mali ang report, mga intelligence report, mali. Mga kaibigan. Ano yun? Invento lahat eh. Ha? Alam niyo naman yung intelligence fund eh. Kailangan may ma-report ka lang eh. Kahit hindi totoo eh. Ha? Namatay na pala itong si Tony Ferrer, yung dating action star. Tony Ferrer. Na malimit niyang pangalan sa pelikula eh. Kung hindi Tony Falcon, ay Agent X44. Yan. Mga kaibigan. Lagi nakaputi yan. Di ba? Eh, natatanda ko nga, di ba, nung namatay si Rex, eh, di ba? Nung araw na buhay yan, nung teenager ako, sinama ako eh. Diyan sa Eldorado Hotel. Dito sa Baclaran yun eh. Sa Miros Boulevard tsaka Airport Road. Martial law, curfew. So, sabi niya, punta tayo dito. Doon kami inabot ng gabi ng curfew. Kaya hindi na kami lumabas doon. May stage pa ron, nagkantahan pa. Nagkantahan pa. Si Tony Ferrer ang taya. Katabi ko pang ganun eh. Katabi namin eh. Tapos ang daming goons. Ang papangit. Mga mukhang hold-upper eh. Mga taga-pelikula, di ba? Yung mga kontrabida. Ayun. At saka ito, nakwento ko na to. Kinuwento ni Dolphy sa akin. Sabi niya, alam mo niya si Erap. May club dyan niya sa Ross Boulevard. Di ko matanda kung pangalan Romulus yata. Dyan sa Pasay. Ross Boulevard. Nag-aya si Erap. Niyaya niya si Dolphy kasama si Tony Ferrer. Inimbitan niya. Uminom. Doon. Ngayon, pagdating nila doon, si Dolphy, ayon sa kanya, kinuha niya yung baso niya. Yung parang brandy glass. Ginaganon-ganon niya. Nagpunta siya ron sa naglalaro yung sugal. Yung parang pulat-puti. Yung hilo yata yun, sabi niya. Nanood daw siya. Tinitingnan niya yung nagsusugal. Maya-maya raw, ito na yung mga goons, na malalaki katawan. Sabi, Mandolphy. Sabi, bakit? Sabi, naku, yung dalawa ho eh. Sabi, nag-aaway eh. Ano? Awatin nyo. Anong awatin? Ang lalaki ng katawan nyo, ako papupuntahin nyo ron. Ako paawatin nyo ron. Tapos di pumunta raw siya. Nakita niya raw, nagigirian eh. Inaawat ng mga iba. Sabi ni Dolphy raw, sabi, teka muna pare. Sabi niya raw kay Erap. Sabi, nakakahiya yan. Baka mamaya may reporter dito. Makunan tayo litrato. Mabalita tayo rito. Nanggugulo ka. Nanggulo tayo. Sabi gano'n. Pangalawa, inimbita mo rito yan eh. Inimbita mo kami rito eh. Pagkatapos aawayin mo. Pangatlo, sabi ni Dolphy, ang masama niyan, sabi ganyan, baka talunin ka niyan. Karatista si di ba? Si Tony Ferrer.
Doon daw na natauhan yung gagong si Plunderer, oh, mga kaibigan. Si Plunderer Estrada. Sabi raw niya kay Dolphy, sabi, oo nga no, sabi niya gano'n. Bilib ako sa iyo, tapang mo ha. Sabi ni Erap sa kanya, mga kaibigan. Talagang gago eh. Di ba si Erap? Kinasahan siya ni Agent X44 eh. Mga kaibigan, oh. Alam niya si Tony Ferrer, maliit ako, napapanood ko rin mga pelikula niyan. Kaya pangalan niyan, Tony Falcon. Yan. O kaya Agent X44. Ha? Ako naman si Agent Formula 44. Bix yun eh. Bix Formula 44. Di ba? Ano yan? Tagalog Ilang-Ilang Production. Na ang producer, yung kapatid niya, si Attorney Espiridion Laksa. At kung di ako nagkakamali, isa yan sa mga nagpasikat din kay Jess Lapid Sr. nung araw. Tagalog Ilang-Ilang Production. Sa kanila yan eh. At saka yung mga kamag-anak nito, si Tony Ferrer, mga Laksa talaga apelyido niyan. Diba? Screen name niya, Tony Ferrer. Oh, ano yan eh? Laksa apelyido niyan. Mga kamag-anak niyan, yung mga kakilala natin, yung, hanggang ngayon, mayor eh, sa Macabebe. Taga Macabebe, Pampanga yan eh. Si Bobong Flores. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Dante Giran! Puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan